mapalad tayo kung tayo po may church na pinupuntahan. Ayan, kahit sila Sister Mer, walang mapuntahan. Si Sister Laila, kayo dyan. Sila Sister Agnes, no? Nasa malalayo. Buti na lang, meron tayong Zoom, no? At meron tayong online services, mga kapatid, no? So, kung meron po kayong mga Biblia, buksan natin sa Ephesians chapter 6. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay the whole armor of God. Umpisahan nating basahin sa chapter 6 ng Ephesians, verse 10. Ang sabi ni Paul, no, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Pagpalain ng Diyos yung pagkabasa ng kanyang salita. May mapapansin po kayo dito na paalala at pasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, be strong in the Lord. No? Hindi tayo laging ganyan. No? Yung sinasabing be strong in the Lord, sipin mo, meron na tayong Holy Ghost, pero pinapayuhan pa din, ina-advise pa din, ini-encourage pa din na maging malakas sa Panginoon. So yung pagiging malakas sa Panginoon, yan po yung trabaho natin. Paano tayo makapananatili na maging malakas sa Panginoon. Okay, hindi po yan, hindi lahat i-rely natin sa Diyos. Meron tayong obligasyon o responsibility kung paano po tayo makakapanatili na maging malakas sa Panginoon. So, ang sabi dito, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God. So, meron siyang ipinasusuot sa atin. Na pag isinote daw natin ito yung magiging kasangkapan upang tayo ay makapanagumpay against the wiles of the enemy. Yung pong sinasabing wiles of the enemy, ang definition yan ay cunningness, yung pagiging tuso, craftiness, deception, seduction, temptation ng demonyo. So, imagine niyo kung wala ka nito, paano mo mapagtatagumpayan yung lahat ng taktika ng kaaway sa buhay natin. Ang sabi ni Jesus Christ, ang trabaho daw ng demonyo ay to kill, to steal, and to destroy. Yan po yung agenda ng kaaway, no? To kill, to steal, and to destroy. Yan ang kanyang gustong gawin. Yan ang goal niya, mga kapatid. Para sirain, nakawin yung ating, hindi niya pwedeng nakawin yung pananampalataya natin, pero pwede niyang nakawin yung kagalakan mo, yung confidence mo, yung pagtitiwala mo sa Panginoon, and everything, no? Pwede niyang nakawin yon. At napakatuso ng kaaway natin. Tandaan po ninyo, itong kaaway natin, he has million years of experience kumpara sa atin. Kung ang demonyo ay nadaya niya ang 1/3 ng mga anghel na nakakita sa paglikha ng Diyos ng sangsinukob, hindi tayo pwedeng maging kumpiyansa na kaya natin na mapagtagumpayan sa ganang ating sarili ang kaaway natin. Kaya ang payo ni Paul ay meron siyang ipinadadamit sa atin. No? So tayo po ay magsasakbat ng kasuotang pandigma. Okay, ito pong isasakbat natin ay kasuotang pandigma. Mapapansin po ninyo, ang iglesia o ang church, meron siyang iba-ibang uri ng kasuotan. Na isa lang naman ang kahulugan.
pero iba-iba yung aplikasyon. Pinasusuot tayo ng damit pangkasal, no? Bilang kasintahan ni Kristo. Pinasusuot tayo ng katuwiran ni Kristo bilang nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos at bagong nilalang kay Kristo. Pinasusuot tayo ng tinatawag na bagong tao, no? At pinahuhubad yung lumang tao, yung dating buhay natin, at bagong tao, no? So marami tayong isinusuot. Depende yan sa okasyon at paggagamitan ng mga kasuotang ipinasusuot sa atin, no? So ito naman, ang ipinasusuot sa atin ay kasuotang pandigma, no po? Na ibinibigay sa atin ng isang kaisipan na talagang meron tayong kaaway at tayo po ay nasa pakikipagdigma. So wala tayo sa picnic, wala tayo sa tinatawag na relax-relax na uri ng paglilingkod. May digma sa buhay natin. Tayo po nakikipag-away, hindi sa dugo at laman, sabi ni Apostol Pablo. So ang sabi niya, put on the whole armor of God upang that you may be able to stand. Napakahalaga po nito. Ito yung tanging paraan para makapanagumpay tayo. Isipin mo, kung makikipaggera ka, wala kang bulletproof vest, wala kang dalang defensive and offensive, hindi mo man lang nadamitan ng sarili mo, mga kapatid. Pupunta ka ng gera, wala kang kaarmas-armas, wala kang proteksyon sa sarili mo. Paano ka na lang? Ikaw sitting duck. No, hindi ka pwedeng lumaban sa gera nang wala kang bitbit at hindi ka properly dressed, mga kapatid. Wala akong sundalo na lumalaban sa gera na ang kanilang suot ay pajama. Ano po? Pag lumaban sila sa gera, talaga naka-full battle gear ang mga yan, mga kapatid. No po? So, bakit po tayo kailangang magsuot ng damit pandigma, mga kapatid? No, ang sabi dito sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. So hindi raw tayo nakikipagdigma sa dugo at laman. Bagamat ginagamit ang dugo at laman. Ano yung ibig sabihin ng dugo at laman? Tao, physical na tao. Hindi yan ang kaaway natin, pero yan ang gagamitin para masubukan tayo. Katulad yung nangyari kay Sister Laila. Nasubukan siya, di ba? So, maraming ganyan, mga provocation sa buhay natin. Minsan, hindi tayo nakakabantay. We are caught off guard. Nangyayari yan, mga kapatid. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayong lahat nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon. So, ang pakikipagdigma natin ay hindi natin kalaban yung sino mang tao na kaharap natin. Kung hindi, yung espiritong kumakasangkapan sa mga taong yan upang mawala ang ating patutuo bilang mananampalataya. Yun po yun. Ang gusto kasing gawin ng kaaway, sirain ang ating patutuo No po, para walang maniwala sa atin at mapahiya ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Ganun po yan. So sabi dito, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. Mabigat ito, mga kapatid. Principalities means authorities, no? Authorities against powers. Against powers. So yung kaaway natin may kapangyarihan yan. Hindi pa sa tinanggalan ng Diyos. Hindi pa sa hinubaran ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya meron pang kapangyarihan yung kaaway natin, ng demonyo, na pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan magmula nang sila ilalangin hanggang ngayon. No? Dahil pinapahintulot ng Diyos na sila'y kumilos pa, makasangkapan ng Diyos para tayo masubukan. Hindi pa sila hinahatulan ng Panginoon. Okay? Against powers, against the rulers of the darkness of this age. So, meron palang kapangyarihan ng kadiliman. Yan po yung ating kalaban, mga kapatid. Okay? Against spiritual host. Pag sinabi mong spiritual host, mga angelic beings yan. Yung word na host kasi,
yan ay naka-attach sa mga angelic beings, no? So yan po yung kalaban natin, mga fallen angels of wickedness in the heavenly places. So they operate in the spirit world, no? Pero nakakapasok sila sa physical world, no? So labas-pasok din sila, mga kapatid, sa dalawang realm, sa dalawang mundo, daigdig ng espiritu at saka physical world. Pwede ba yon? Pwede po. Pakinggan ninyo sa aklat ng Job. Job chapter 1. Kapatid. Job chapter 1. Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of God, mga angels yan, came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. Kaya, sorry kung natatawa ako kasi naalala ninyo nung Katoliko tayo, ang panakot natin sa demonyo yung crucifix, di ba? At saka yung holy water. Ito si Satanas nakatayo sa harapan ng Diyos. Ano ba yan? Di ba? Hindi siya nanginginig. Mga kapatid, meron pa siyang access sa presensya ng Panginoon. No, nakakapasok pa siya. And the Lord said to Satan, isipin mo, nag-uusap ang Diyos tsaka sa Satanas, where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking back forth on it. Busy, no? Busy si Satanas. Mga kapatid, napaka-abala niya, napaka-prolific na anghel ng kadiliman at ang kanyang trabaho ay maghasik ng kaguluhan, ng kabalisaan, ng karamdaman at lahat ng uri ng kadiliman sa tao, mga kapatid. Ano po? So, pwede pala kahit na demonyo o si Satanas humarap sa presensya ng Diyos. Kasi, ang trabaho ni Satanas ay accuser of the brethren. Siya yung tagapuna sa atin. Ina-accuse niya tayo sa harapan ng Diyos. Basahin natin sa Revelation chapter 12. No? So, hinihiya niya ang Diyos dahil sa ginagawa natin. Basahin po natin sa Revelation chapter 12 verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come, for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. So, we are being accused before God. Paano niya tayo ina-accuse, mga kapatid? Pag tayo po nagkakasala, pag tayo po lumalabag sa kalooban ng Diyos, no? Hindi naman niya pwedeng kunin yung ating kaligtasan pero pwede niya tayong i-accuse, no? Pwede siyang mag-file ng case against you. Katulad ng, yan ba yung anak mo? Yan ba yung mga pinili mo? Pupunayin niya tayo, mamimintas yan. Pipintasan niya ang Diyos dahil sa atin, mga kapatid. Yan po yung ginagawa ni Satanas. No? So, day and night, yan ang trabaho niya. Kaya yung mahilig mamintas ng kapwa, baka meron silang karakter ni Satanas kasi yung mahilig mamuna, mahilig mamintas, mahilig tumingin ng kahinaan ng tao, no? Napakahirap niyan, mga kapatid, kasi yan ang trabaho ni Satanas, yung tignan ang kahinaan natin, mga kapatid, upang tayo po ay kanyang ma-accuse sa harapan ng Diyos araw at gabi. Ayan. So balikan natin ang Ephesians chapter 6. So may kaaway tayo, mga kapatid. Meron tayong we have a
a formidable foe, kung tawagin, no? We are, kaya hindi tayo dapat relax, hindi tayo dapat kumpiyansa at kampante, no? Meron tayong kailangan alert dahil kung tayo po ay pinasusuot ng damit pangdigma, ibig sabihin there is an ongoing war, no? Actually, sa daigdig ng espiritu may digmaan eh. Nabasa ba ninyo yan sa Revelation 12? There is a battle going on in heaven between Michael, no, and the satanic demons, mga kapatid. No? May away yan eh. Yung away nila, kung tawagin ko yan, word war. W-O-R-D. No? Palitan ng salita yan. Takunan ng, hindi yan literal na ispadahan. Yung espada nila yan, salita eh. No? So they are exchanging words, mga kapatid. Katulad nung mabasa ninyo sa Jude, di ba? Tingnan natin yung away. At saka tingnan natin paano nag-uusap si Satanas. Sa Jude chapter 1, mga kapatid. Para makita ninyo na hindi biro yung ating pong buhay. So huwag kayong magtataka pag may mga pagsubok kayo, pag ginugulo kayo ni Satanas, o may mga kaguluhan sa buhay natin. Yan ang trabaho niya eh. Pero meron tayong protection ha. Pero hindi naman ibig sabihin na alam mo na, kaya kailangan tayong manatiling malakas. Yun di bang sinabi ni Paul? Di ba? Be strong in the Lord and in the power of His might. Responsibility mo yan. No? So dito po sa chapter 1 ng Jude, basahin natin. Verse 9. Isang chapter lang naman ito. Yet Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dared not bring against him a reviling accusation. Naintindihan niyo ibig sabihin niya? Hindi ginamit ni Michael yung sarili niyang authority. Kasi pantay lang sila ng ng authority eh. Archangel din dati si Lucifer eh, si Satanas. So, kailangan nang gamitin dito ni Michael yung higher authority, which is God. No? The giver of authority. Kaya ang sabi ni Michael, hindi niya sinabing I rebuke you eh. Ang sabi niya, the Lord rebuke you. Diba? So, ang ginagamit ni Michael, yung authority ng Panginoon, yung pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga pag nagre-rebuke tayo, I rebuke you in Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoon. Diba? Kasi sa sarili natin, mga kapatid, wala naman tayong authority, bagamat binigyan tayo ng Panginoon ng authority, but still, kailangan kumuha tayo ng authority galing sa Panginoon. At kailangan, alam mo na pagka ikaw ay humaharap sa spiritual battle, halimbawa, merong na demon possessed, make sure na talagang ikaw ay merong unmovable faith. Hindi biro ang nagka-cast out ng mga demon spirit. No, kaya nga sabi ni Paul, huwag kang basta-basta nagpapatong ng kamay. No? Hindi yan birong ginagawa, mga kapatid. No po, kailangan nakapag-ayuno ka bago ka manalangin sa mga ganyan. Kasi spiritual battle yan. No? Baka talunan ka o hindi ka naman pwedeng i-possess, baka tumalon sa'yo, baka hindi ka naman pwedeng i-possess ng demon spirit if you have the Holy Ghost. Pero, pwedeng mawalan ka ng pananampalataya, mga kapatid, no? Lalo na kung talagang demon possess yung tao at nagsasalita ng ibang salita, lalaki, biglang nagsasalita ng babae, babae nagsasalita ng lalaki, or whatever na demonic manifestation, baka mauga yung pananampalataya mo. Kaya make sure na ikaw ay ready, mga kapatid. Alright? So, gusto ko lang ipakita sa inyo na there is an ongoing war in the spirit world magmula nang mahulog si Satanas hanggang ngayon. Okay? At nagtatranslate sa atin. Whatever is going on sa daigdig ng espiritu, meron niyang manifestation dito sa physical world, mga kapatid. Okay? Kaya we have to be equipped, ready, and make sure na kayo po nakasakbat na tinatawag na
damit pandigma. Okay? So, dito tayo sa Ephesians chapter 6 ulit. Okay? Umpisahan natin sa verse 13. Just i-clear mo lang yung list ni Pharaoh, ilagay mo na sa dyan. No? Hindi naman... Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Alright? Mahirap talaga nang wala kang damit panggera. No? In the evil day. So may mga panahon pala sa buhay natin na nangyayari yan. No? There is an evil day. There is a time of na ipinapahintulot ng Panginoon na you go through, mga kapatid, situation sa buhay natin na talaga nakikipagdigma ka, mga kapatid, no? Parang nandyan lang yung kaaway sa tabi mo talaga. No? Lumalayo ba yan? Lumalayo naman. Kaya sabi ni James, di ba, resist the devil and he will flee from you. Di ba? Lumalayo din. No? So kung may mga season na babalikan ka, ay iwanan ka, pero babalikan ka uli. Diba? So hindi yan natatapos, mga kapatid. Hindi yan natatapos. Okay. So, dito tayo sa, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. Alright. Now, ito na yung damit pandigma. Stand therefore having girded your waist with truth. Alright. Mapapansin ninyo bakit yung truth nasa belt. Diba? Actually, yung belt sa ancient garment ng pandigma, yung belt yan na nag-hold sa buong sa buong damit. Siya yung parang tawag dito. Siya yung parang angkla ng buong armor. Diba? Pag nagsuot ka ng armor, halimbawa, magsusot ka ng armor, yung belt, siya yung pinaka connecting parang connector sa buong damit. No? Siya yung nagko-connect sa lahat, mga kapatid. No? So, ang katotohanan, mga kapatid, dito nag-umpisa si Paul. What connects and gives us a spiritual map, spiritual compass para mag-connect lahat ng katotohanan ng Panginoon, yung revelation. Kung paano yung belt is what connects, no? Nag-a-attach yung buong baluti through the belt, no? Kapag na-reveal sa iyo ang salita ng Panginoon, no, it's never gonna be difficult kasi ang Bible para siyang jigsaw puzzle. Okay? It will connect you from all the mysteries of God, mga kapatid, no? Maiintindihan mo yung nangyari sa Book of Genesis all the way to the Book of Revelation. Kung paanong yung belt, siya yung nag-hold sa lahat. Truth is what holds everything. Siya yung connecting factor, mga kapatid, no? At bakit sa belt ang truth? Isa pa yan. Kung merong isang bagay na vital sa loins natin, don't be malicious, yung ating reproductive system. Okay? Bakit yung truth nasa belt, hindi nasa ulo? Bakit yung truth hindi nasa breastplate, kundi nasa loins, nasa bewang natin, mga kapatid? Kasi ang unang kasalanan ay ipinunla sa bewang ng tao. Okay? Alright? Yan ang nangyari. Sa halamanan ng Eden, di ba, ang unang kasinungalingan ay naipunla sa bewang ng babae. No? Di ba, ang sabi ng Satanas, sinabi ba ng Diyos na
ganito ganon, ganito ganon. Di ba nadaya ang babae, mga kapatid? No po? So, ang unang binhi ng kasinungalingan na itanim sa bewang ng babae na dapat sana, ang dapat lang na magpunla, mga kapatid, ay ang kanyang asawang lalaki. So, ano yung katotohanan na yan? Brothers and sisters, no? That there is only one husband and one wife. Diba? Isang lalaki, isang babae, mga kapatid, yung proper usage ng intimate relationship ng babae at ng lalaki. Yan yung truth, mga kapatid, no? Pansinin po ninyo, all throughout the Bible, ang lahat ng ikinahuhulog ng mga lingkod ng Diyos ay sexual immorality. Diba? Si Samson, diba? Si David, mga strong men yan. Bumagsak sila sa sexual immorality kasi they did not hold the truth. Diba? So ang katotohanan dyan, panatilihin mo ang katotohanan sa bewang mo. No, na kailangan ang pwede lang gumamit ng bewang ng mag-asawa ay silang dalawa, walang iba, mga kapatid. No, walang outside third party o whatever. No, kasi yan ang kasangkapan ng demonyo ngayon. No, yung gawa na yan ng laman, mga kapatid. No, kaya nga pansinin po ninyo sa sa aklat ng Roma. Tignan ninyo ang kasamaan na ginagawa ng sangsinuko. Basahin natin dito sa chapter 1 ng Book of Romans. Praise God. Therefore, God also gave them, because of idolatry, uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forevermore. For this reason, God gave them up to vile passions. Ayan na. Okay? For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the women, burn in their lust for one another, men with men. Okay? Men with men. Committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error which was due. So, babae sa babae, lalaki sa lalaki, mga kapatid. So, makita natin na sa pagbaba na moralidad ng isang nasyon, ng isang bansa, kasama ang pagbaba dyan, mga kapatid, because of sexual immorality. No, ang sexual immorality is the manifestation ng pagiging debased ng moral fiber ng isang society. Pagka wala na ang moral fiber, which becomes parang ano dito, yung filter, no? Mga kapatid, pag wala ng moral fiber, wala nang humaharang, wala nang standard, mga kapatid, no? Lahat pwede na, no holds barred na yan, mga kapatid. Tingnan niyo sa Europe, di ba? Wala na silang pakialam, no? Pagka nakikita ninyo, no, yung mga tao, mga babae ngayon, mga lalaki, etc., mga third sex, LGBT, di ba? They are bolder sa pagdi-declare nila kung ano yung kanilang kasarian, no? Kaya pag bumaba na po ang moralidad ng isang bansa, kasabay niyan yung tinatawag na pag-explode ng tinatawag na sexual immorality. No? They engage in all kinds of immoral sexual act, mga kapatid, no? Against the will of the Almighty God. Kaya pag binasa natin sa Isaiah 28, if I'm not mistaken, sayin natin, mga kapatid. Dali, hanapin ko yung verse. Dali,
Isaiah 24 verse 6. Actually, nang ipaliwanag ito ni Brother Jackson noon, ang curse na tinutukoy dito sa understanding ni Brother Jackson ay yung AIDS, mga kapatid. Tingnan niyo hanggang ngayon ng AIDS ay walang gamot, di ba? Hanggang ngayon, walang gamot, di ba? Mabuti pa yung COVID-19, nakadiscover sila ng gamot eh. Pero yung AIDS virus hanggang ngayon walang gamot, di ba? So, bakit daw pumasok yung AIDS, mga kapatid? What was destroyed? What did they break? Kung bakit may curse na pumasok. So, basahin natin sa Isaiah 24. Basahin natin sa verse 5. Umpisahan natin. The earth is also defiled under its inhabitants. Yung culprit, bakit na-defile ang earth? Yung mga inhabitants. Because they have transgressed the laws, changed the ordinance, and broken the everlasting covenant. Alam niyo kung ano yung everlasting covenant na yan? That's the covenant of marriage. Yan ang everlasting covenant, mga kapatid. Dahil yung covenant of marriage transcends or it goes beyond all of the covenants that God made in the dispensation of time. Okay, from the Edenic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, Solomonic, no, New Testament, ang covenant of marriage tuloy-tuloy, mga kapatid. Okay? Tuloy-tuloy. At yan ang madalas sirain ng mga lingkod ng Diyos, ng bayan ng Diyos, iyang patungkol sa pag-aasawa. Madalas sirain yan, mga kapatid. Yan ang palaging issue, no? So sabi dito, because they have changed the ordinance and broken the everlasting covenant. Therefore, the curse has devoured the earth, and those who dwell in it are desolate. Therefore, the inhabitants of the earth are burned, and few men are left. So yung interpretation ni Brother Jackson ng curse that devours the earth, yan yung AIDS na hanggang ngayon ay hindi nasumpungan at nakasumpong ng gamot. Alam ko na nga yun sa taas. Alright, so balik tayo sa Ephesians chapter 6. Nasa ano pa lang tayo, nasa belt pa lang tayo, ha? Ha? So kung wala yung truth, based yan yung pinaka-angkla, yung truth na yan, mga kapatid. So ang dami niyang tinatawag na branches yung truth, no? Yan yung pinakamahalaga. Actually, dahil sa truth, ninais ng mga Hudyo na patayin si Kristo, di ba? Basahin natin sa John chapter 8. No? Tapos ang sabi niya, the truth shall make you free. Huwag ninyong sabing set you free, ha? Mali yun, ha? The truth, hindi yung the truth shall set you free, mali yun. Hindi ganun ang nakalagay sa Bible. The truth shall make you free, hindi set you free. No? Iba yung make you free at set you free. Yung set you free, instant yun. Yung make you free, process. No? If you stay in the truth, you're free. If you live the truth, you're back to bondage. Ganun yan, mga kapatid. Okay? So, pag binasa ninyo yung verse na yun, hindi ang nakalagay shall set you free, shall make you free. No? Marami kasi parang nasanay tayo kinu-quote tapos hindi naman binabasa talaga sa scripture. Okay, so John 8 saan nating basahin sa verse 40. Okay, ang sabi ng Panginoon, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth. They were so angry at him because of the truth na kanyang pinangangaral. No? Nagagalit ang mga religious leaders dahil sa doktrina ng Panginoon. Yung katotohanang dala-dala niya, mga kapatid,
No, yun ang talagang nagngingit-ngit sila sa galit. No, kaya yung katotohanan, pagka bit-bit-bit mo yan, huwag mong isipin na lahat yayakapin ka. Marami, alam nyo ba na mas marami ang gusto yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang totoo niyan, pati yung Antikristo, may tinatawag siyang kahanga-hangang kasinungalingan. Nabasa niyo yan? Kahanga-hangang kasinungalingan. You can read that in 2 Thessalonians chapter 2, no? Na yung ahente ni Satanas na Antichrist magpe-perform ng tinatawag na kahanga-hangang kasinungalingan. At marami ang sabi ng Bible na madadaya. And God will allow them to believe a lie because they love not the truth. No, wala silang pag-ibig sa katotohanan at sila'y ipinaniwala ng Diyos sa kasinungalingan, and God sends a strong delusion, mga kapatid. No? Alam nyo, magtataka kayo bakit may naniniwala kay Kibuloy, di ba? Yan, nakakapagtaka yan eh. Sipin mo, aangkinin niyang siya yung appointed son. Yung naman mga tao, palakpak, di ba? Hindi mo naman alam kung bakit sila pumapalakpak. Amen ang amen, hindi naman nila naiintindihan yung pinangangaral, pinapaniwala sila. No, kaya yung kasinungalingan, may follower din yan, mga kapatid. No, actually mas marami nga sila eh. Kesa doon sa nasa katotohanan eh. No, mga kapatid, yung nasa truth konti lang yan. Because man loves darkness than light, di ba? Si Kristo nga pinakamagaling na tagapangaral. At the end of his ministry, ilan lang yung naniwala sa kanya, no? No, kahit nga si Pontius Pilate, di ba? Nung ini-interrogate niyang Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito dahil sa katotohanan. I bear witness of the truth, sabi ng Panginoon. Nang tanungin siya ni Pilate, what is the truth? Hindi na sumagot si Kristo. Di ba? Sa Latin, ang salitang truth yung veritas. No? Di ba? May radio veritas, di ba? Yan ang ibig sabihin niyan sa Latin. No, yung truth means veritas, mga kapatid. Alright? So, importante yung katotohanan, mga kapatid. No, napakahalaga niyan sa lahat ng anggulo. No, sa mag-asawa, sa lahat, sa relasyon. No, gusto mo, sabi nga ni Sister Laila kanina, ayaw niya ng kasinungalingan, di ba? Gusto niya yung totoo lang. Di ba? We want people to be truthful and honest sa atin, mga kapatid. So, importante yung truth, mga kapatid. At yan yung belt, no? Alright, so balik tayo sa Ephesians 6. Pag di natin natapos, mag-part 2 tayo para hindi tayo nagmamadali. Himayin natin, mga kapatid. Hihimayin natin. Alright. Okay, so next ay having put on the breastplate of righteousness. Okay. Bakit yung breastplate nasa dibdib? O bakit yung righteousness nasa dibdib? Yung righteousness hindi sa paa. Yung righteousness hindi sa ulo. Yung righteousness hindi sa belt. Yung righteousness nasa dibdib. No? At alam natin na yung breastplate, yan yung parang bulletproof vest ng mga ancient soldier, di ba? Pag nakakita kayo ng knights in shining armor, di ba? Meron siyang mabigat yan, no? Kaya hindi ako pwede maging sundalo kasi maliit ako eh. Bawal yung maliit na katulad ko siya. Kasi pag nagsuot ka na ng belt, hindi mo mabigat yon. Nasubukan ko yan, alam niyo ba sa Norway, naka-display doon yung suot ng mga Vikings, yung mga ancient warrior. Kasi maliban sa breastplate, sa loob ng breastplate, meron yung parang woven na damit. Pero ano pala yun? Parang maliit na bakal na pinagdugtong-dugtong. Yun yung nasa loob nila. Kaya pagka nakita mo sa breastplate, di ba? May mahaba pa doon, no? So, doble yun, mga kapatid. Maliban doon sa iron na plate,
Sa loob nun, meron pang parang bakal-bakal na parang balu-baluting ganyan, mga kapatid. No? Mabigat nung sinuot ko, hindi ko maisuot. Saka yung mga kabayo noong araw, malalaki sila kasi isipin niyo yung kinakarga nila. Mga kapatid, malalaking mga tao, mga 6-footer, tapos may suot pang armor, di ba? May suot pang shield, no? So, ganun mga kapatid. Ngayon, ang tanong, bakit ang ang breastplate nasa dibdib, hindi nasa ulo, hindi nasa paa, hindi nasa bewang, nasa dibdib. No, ano yung pinaka maselan na bahagi ng ating you protect the vital organs di ba? So ano yung pinakamatinding organ sa dibdib ng tao? Di ba yung puso? No? Yung pinakamatinding alam mo, pwede kang maging brain dead pero buhay ka pa. Di ba? Pwede kang brain dead pero hindi ka pwede maging heart dead. Pag huminto yung tibok ng puso mo, tigok ka na talaga. Di ba? Amen po? Kaya ganun kasela ng puso ng tao, mga kapatid. Ngayon, bakit sa dibdib? Kasi ang pinoproteksyonan, yung puso mo, ano ba yung lumalabas sa puso ng tao? Pakinggan po ninyo sa Mateo 15:19. Matthew 15 verse 19. Matthew 15:19. Kasi ang sabi ng Panginoon, no, pinupunasin na patungkol sa pagkain. So, umpisahan nating basa sa verse 16. Matthew 15 verse 16. So, Jesus said, "Are you also still without understanding? Do you not understand that whatever enters the mouth goeth into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth," yung lumalabas daw sa bibig natin, "come from the heart, and they defile a man." So yung nakakapag-defile pala sa atin, hindi yung kinakain natin, kundi yung lumalabas sa bibig natin. Bakit po? For those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. Ayan. So kailangan, para matakpan yung puso natin, na pinanggagalingan ng lahat ng karumihan, ipinasusuot sa atin ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Yung righteousness, mga kapatid, breastplate of righteousness, no? Dahil yung righteousness natin ay, ang sabi ni Isaiah, filthy rags, di ba? Basahin natin, mga kapatid. Sa Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Basahan na nga, marumi pa. Di ba? Mga kapatid? No? Basahan na nga, marumi pa. So ano ang kailangan nating i-put on? Yung righteousness. Basahin natin sa Romans 13 verse 14. Romans 13:14. Wala tayong sariling righteousness. Yung righteousness natin, ang tawag diyan, imputed righteousness. No? Imputed righteousness.
no? Hiram, ibinigay na katuwiran. Dahil yung katuwiran natin ay maruming basahan. At pagka isinukbit natin yung katuwiran ni Kristo, natatakpan yung puso natin na punong-puno ng karumihan, na pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan. Di ba ang sabi pa ni Jeremiah, if I'm not mistaken, ang puso daw ay sa lahat ng parte ng pagkatao natin, mandaraya. No? So basahin natin sa Romans 13 verse 14. Put on the Lord Jesus Christ. All right? And make no provisions for the flesh. Basahin pa natin sa 1 Corinthians 1:30. 1 Corinthians 1:30. So binibihis natin si Kristo. Si Kristo ang katuwiran ng Diyos, di ba? Mm. 1 Corinthians 1:30. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. Okay? So si Kristo ang naging karunungan natin, righteousness and sanctification and redemption. And then in Romans chapter 3 verse 21. Umpisahan natin mga kapatid. Romans 3:21. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God. Hindi natin righteousness righteousness na nanggagaling sa Diyos na makukuha natin, no, at ipinahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation, no, by His blood through faith to demonstrate His righteousness, no. So yung palang pagpapakamatay ni Kristo ay kapahayagan ng katuwiran ng Diyos. Because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. Inilagay yung kasalanan natin sa ating Panginoong Jesucristo to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be the just and the justifier of the one who was faith in Christ Jesus. Kaya, the only way na makakakuha tayo ng katuwiran ng Diyos ay sa pagtanggap natin sa kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil yung katuwiran natin, basahan yan. Kaya yung isinasakbat nating breastplate of righteousness, yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo na siyang katuwiran ng Diyos. Pag sinakbat mo yan, ang makikita, ang mahahayag sa iyo, hindi yung galing sa puso mo, kung hindi yung katuwiran ng Diyos na siya na pong nakikita ng mga tao. Kasi kung puso lang natin ang paiiralin natin, nandyan lahat, nanggagaling ang lahat ng kasamaan, mga kapatid. Kaya ang dapat lumabas, yung katuwiran ng Diyos. No? Amen. Amen. So dito tayo sa Romans chapter 1. Okay, Romans chapter 1, verse 16 to 17. Ang sabi ni Paul, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Unang-una sa lahat ng sumasampalataya. Sa mga Hudyo una, at ganoon din sa Grego, sapagkat dito, sa ebanghelyo, ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos. Ayan, hindi pala
matututunan yung katuwiran ng Diyos kahit sa ang universidad. Kaya maraming mga tao, kahit na titulado, kahit na ano yung naabot na edukasyon, hindi matuwid. Kasi hindi nagbabago yung kanilang karakter, pagkatao, sa pag-aaral lamang, sa pagiging bihasa, sa anumang larangan ng buhay, hindi yun binabago ang karakter at pagkatao ng isang tao. Dumudunong ka, ang totoo niyan, the more na dumudunong ka, nagiging titulado ka, lalo ka, hindi naman lahat lalo ka nagkakaroon ng pride, di ba? Nagiging prideful ka dahil sa naabot mo sa buhay, karoon na ng tinatawag na titulo yung pangalan mo. Hindi ka na lang tinatawag na Ruben, may kadugtong na, Engineer Ruben, Architect Ruben, Dr. Ruben. O minsan, okay naman yung kaso, nagiging hagdanan yun ng pagiging mataas ng isang tao. Kaya hindi po ang edukasyon ay nagbabago ng karakter natin. Hindi mo makukuha ang katuwiran ng Diyos kahit sa ang universidad. Ang sabi, ito raw ay makikita, mahahayag, matatagpuan ng isang tao sa Ebanghelyo lamang. Sapagkat sa Ebanghelyo, ang wika ay nandoon ang kapahayagan ng katuwiran ng Diyos. Mga kapatid. So, walang ibang pwede magpabago sa tao kundi salita ng Panginoon. Ito lang, wala nang iba. Amen. Mga kapatid. Ngayon, pag isinuot natin ito, pagka isinabuhay natin, yung katuwiran ng Diyos, pag ito'y ina-apply na natin, nagiging katuwiran na rin natin. Yan. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 19. Mga kapatid, tingnan po ninyo. No? Pag mula sa maruming katuwiran, no, yung katuwiran natin naging isang kayong lino na, malinis na, no? Dito na po tayo sa Apokalipsis 19, versikulo 8. 7:8. 7:8, basahin natin. Revelation 19:7-8. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteousness of the saints. Wow! Diba? So, sa pagiging maruming basahan ng ating katuwiran, nang isinukbit natin ang katuwiran ng Diyos, hindi lang natin isinukbit, naging tayo na rin yun dahil nababago na yung katuwiran natin, hindi na tayo nakikipatianod sa katuwiran ng sanlibutan, no? Nagiging kaparehas na yung katuwiran natin ng katuwiran ng Diyos, mga kapatid. Sa katapos-tapusan, ang wika, yung palang kayong lino, yung damit nating pangkasal, yun daw yung righteousness of the saints. No? Bakit pinahintulutan ng Diyos na tawagin na yung righteousness of the saints? Kasi nga, nahulma na tayo, naging isa na tayo sa katuwiran ng Diyos. No? Hindi na tayo iba, hindi na tayo estranghero sa katuwiran ng Diyos. Pag sinasabi ng Biblia, mahalin mo yung kaaway mo, magpatawad ka, labanan mo ng mabuti ang masama, hindi ka na nahihirapang gawin yun kasi yun na yung katuwiran mo eh. Di ba? Sa labas, gusto natin, pagka may kaaway tayo, awayin natin. Sa labas, pagka ang tinutulungan natin, yung mabuti lang sa atin. No? Sa labas, ang gustong ipamahal sa atin, yung nagmamahal lang sa atin. Pero ang katuwiran ni Kristo, hindi. No? Mahalin mo yung kaaway mo, idalangin mo sila, no? At bigyan mo daw ng tubig ng maiinom yung mga kaaway mo, yung nagagalit sa etc. etc. Baliktad eh. No? Baliktad sa prinsipyo ng mundo, mga kapatid. Kaya minsan, yung mga kapatid natin nagpo-post ng mag-ingat ka sa tinutulungan mo, alam ninyo, pasintabi po sa lahat, no? Hindi po ako nagpapatama. Minsan lang kasi nakikihiram tayo ng
prinsipyo ng tagamundo. Sila ganun sila. Pag tumulong sila, nagsasawa silang tumulong. Kasi nga, naghahanap sila ng kapalit sa pagtulong nila. Pag tumulong po tayo, tulong na yun. Wag na po ninyong hintay ng kapalit. Dahil ang Diyos naman ang magbibigay gantimpala sa ating lahat. Amen. Amen. Gantihan man nila tayo ng mabuti o hindi, kilalanin man nila yung ating ginawang mabuti o hindi, okay na yun. Bakit po? Ginawa natin yun nang hindi tayo humihingi ng kapalit at ang Diyos naman nagbiyaya ng sobra-sobra sa ating mga magandang bagay na ginawa sa kapwa natin. Kaya wag na po nating ipagdamdam kung hindi man kinikilala ni man, kamag-anak man natin o hindi, yung mga mabubuting gawa na ginawa natin. Okay na yon. Dahil hindi naman natin ginawa at naghahanap tayo ng kapalit, mga kapatid. Wag tayong manghiram ng prinsipyo ng tagasanlibutan. Kasi ang dapat po nating hiramin at isakbat yung katuwiran ng Diyos. Ganyan po. Hindi na yung sarili natin. Kasi kung paiiralin lang natin ng katuwiran natin, mga kapatid, hindi tayo nabago. Di ba? Hindi napalitan yung pagkatao natin. Siya pa rin tayo. No? Kaya, ano ito kailangan yung katuwiran ng Diyos na isinasakbat natin, yan na yung ating model. Pinapattern na natin yung ating buhay dyan. No? Nahuhulma ka na sa ganon. Mga kapatid, nagiging ikaw na yon. Kaya ang wika dito sa Apokalipsis, yung damit pangkasal daw natin, na kayong lino, righteousness of the saints. Sa katapos-tapusan, magiging ganyan tayo mga kapatid. Kaya, wag po yung, minsan kasi na ayaw ko naman mag-comment kasi baka ma-offend yung mga kapatid. Pero minsan, nalulungkot lang kasi parang yung mga kapatid natin, parang mas gusto nilang humiram ng prinsipyo ng tagasanlibutan kaysa ang dami namang magagandang prinsipyo sa Proverbs di ba? Sa Bible. Bakit gusto pa nating manghiram ng mga prinsipyong worldly, di ba? Na napakaano nun. Okay kung panukat mundo lang Okay Pero hindi naman panukat mundo yung panukat natin Pag pinaiiral mo yung katuwiran mo sa sarili mong isip, mga kapatid, yun, katuwiran natin yun. Di ba? Katulad ng halimbawa na yun nga, yung pag ang minahal mo lang ang sabi ng Panginoon yung nagmamahal sa iyo, anong pinagkaiba mo niya sa mga Pariseo? Wala. Di ba? Wala kang pinag-iba sa kanila kasi yun ang gusto lang nilang mahalin. Di ba? Kaya, ibang-iba po, malayong malayo ang prinsipyo at katuwiran ng ating. Hindi ito madaling gawin kasi lumalaban yung pride, lumalaban yung ego, lumalaban yung pagkatao natin. Hindi madali yan Pero hanggat hindi mo ginagawa, mga kapatid, hindi magiging ikaw yan. Di ba? Hindi magiging ikaw yan. Actually, yung sinabi ni Paul na yung kaaway mo, bigyan mo daw ng tignan natin sa Romans 13. Ano ba yun? Romans chapter 12. Verse 19. Beloved, Romans 12:19. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine. Di ba? Ngayon, kung inaapi ka, di ba, kahit nga sa batas ng tao, may kasabihan, huwag mo anyang ilalagay ang batas sa iyong kamay. So, ganun din, pag may nang api sa'yo, give way to wrath. Dahil iba ang Diyos pag ipinaghigantigan niya. Di ba? Mas matindi yun. At least, hindi na dungisan yung kamay mo, ang Diyos ang nagiganti para sa'yo. Di ba? I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. Wow, hindi. Di ba? Feed him. Pag nagutom yung kaaway mo, padalhin mo sa McDonald's. Kainin mo. Kainin mo ng steak. Di ba? If he is thirsty, give him a drink.
For in doing so, you will heap coals of fire on his head. Alam mo kung ano ibig sabihin niyan? Heap coals of fire on his head. Ano yan sa tingin nyo? Ano yan? Yan yung konsensya. Yan yung nilalagyan mo raw ng uling na may apoy. Yung kanyang bumbunan. Hindi literal yun. Ang ibig sabihin nun, sa kabila ng ginawa niyang kasamaan sa'yo, ginawan mo pa rin siya ng mabuti. Parang sinusuntok yung dibdib mo. Bakit? Kasi babalik sa kanya lahat ng ginawa niya sa'yo. Isipin mo, pinasiniraan ka, tinapunan ng putik yung pagkatao mo, pero nung magkita kayo, dinala mo pa sa McDonald's. Ba naman? Di ba? So, ganun po mga kapatid. So, ayan, ang sabi ng Bible, well, Sister Angeline, my apologies, we're about to close. Right, so, the Bible says, do not overcome by evil, but overcome evil with good. And Amen. therefore, you have to put on the breastplate of righteousness, because the most sensitive, vital organ in the breast of a human being is the heart. And according to the Bible, out of the heart proceeds forth all evil. And therefore, if you cover your breast with the breastplate of righteousness, okay, which is the righteousness of God expressed in Christ, which you received when you accepted Christ, therefore, you are trying to prevent your heart, okay, which is the seats of all evil, from expressing itself, but rather, what is being displayed in your life is the righteousness of God in Christ that is now in you. And therefore, if you live it, okay, if your life, your manner of life, your righteousness is patterned after the righteousness of God, eventually, your righteousness, which is filthy rags, brothers and sisters, becomes the righteousness of God. And then eventually, it says in the book of Revelation that the fine linen is now the righteousness of the saints. So imagine the transformation. Okay? From the book of Isaiah 64, it says, our righteousness is filthy rags, but now it is transformed. All right? Now that you have followed the righteousness of Christ, the righteousness of God, now the righteousness of God and the righteousness of Christ becomes your own righteousness, and therefore it is now proper to say that the fine linen is the righteousness of the saints, because now you have applied it. It has become you. It has become your lifestyle. It is not foreign and separated from you anymore. It has become you, brothers and sisters. Okay? So that's all for now. We will continue this whole armor of God next Sunday. Because it's now, we've been talking, we've been having this Bible study for more than an hour now. So we were done with the breastplate of truth. I mean the belt of truth. We're done with the breastplate of righteousness. Next Sunday, we're going to deal with having your feet shod with the preparation of the gospel, and then the shield of faith, and then the helmet of salvation. All right? So I explained why belt or why truth is in the belt. I already explained that. Amen. I already explained why righteousness is in the breastplate. Later on, you will understand why is the gospel, brothers and sisters, is in the head. Okay? It says here, helmet of salvation, is in the head. Why is the salvation not in the breast? Yes. Why is salvation not in the belt?
why is salvation in the head? Okay, so we'll see you next Sunday. Amen. And thank you for joining us. And I Amen. hope that Amen. this help you understand why all of this different kinds of label, I call it biblical labeling, is what you call this, placed in different parts of the body. Okay, like the belt is the truth, the shield is the righteousness, and then the sandals is in the feet, which is the gospel, and then the shield is faith, and then salvation is the helmet. And then all of these are your protective gear. These are your defensive gears. And the only offensive weapon that you have is the sword of the Spirit. All right? That's the only offensive weapon that you have in the description of Paul in the whole armor of God. Okay? So, thank you for joining. And we'll see you next Sunday. And we will start. I hope we can start on time. Next Sunday, 7 p.m. And greetings to all. We have all the sisters from Luzerne in Switzerland. We have a sister from Germany, from Hong Kong, and then all over the Philippines. Okay? And we have Sister Angeline from India. Praise the Lord. Yeah. Greetings. Namaste, Alright. namaste. Okay, Namaste. so God bless and God bless everyone. good May night, birthday everybody. yata kay Have a Ate beautiful Aida. week ahead of you. Jun. Salamat. Ate Aids, ano Thank you yan? May all for meron joining. kang birthday dyan? Okay. Thank you po, Pastor. Good night po. Good night. Po sa lahat. Good night. Salamat. See you again next Sunday. Everyone. See you next Okay, Sunday. dokie. God Bye-bye. bless.